Hello mga kaibigan at sa ating mga business partners dito sa Unified Products and Services. Good morning po sa ating lahat at welcome po ulit sa isa na namang panibagong tutorial video dito sa ating Unified Products and Services e-cash system. So napakaganda po ng ating e-cash system dahil marami po tayong mga services dito na pwedeng gawin. At sa video nga po na ito ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano po tayo magpadala ng pera sa Cebuana, Remittance naman po yung ating pag-aaralan ngayon. So remittance tayo, e-cash to Cebuana, di ba? So dito po, yan. So kagaya ng narinig ninyo, pwede po tayong magpadala, ng remittance dito sa ating system papunta po sa Cebuana. So kung may mga client kayo na magpapadala ng pera, pwedeng idaan dito sa ating system. Yan. So syempre una-una nating gagawin ay i-open natin yung ating Unified Products and Services na app, yung ating e-cash. Ayan. So, syempre, naka-open na ngayon yung ating e-cash. So, i-type lang natin yung ating username. Tapos password. Ayan, di ba? So, and then sign in. Ayan. So, once na naka-sign in ka, so, nandito na tayo sa home screen, ng ating Unified Products and Services na app. So make sure po may laman po yung ating e-cash wallet. Yan, so dapat may laman po para makapag-send po tayo ng pera. So kung hindi pa kayo, kung wala pang laman yung inyong e-cash wallet, so pwede kayong mag-cash in, at meron po tayong video kung paano mag-cash in, gamit yung GCash. Ngayon ang gagawin po natin ay remittance, magpapadala tayo ng pera sa Cebuana. So pupunta lang po tayo dito sa send money. Ayan, send money po. Ayan. Click lang natin yung send money. So kung nakikita nyo dito sa send money, marami tayong mga services na ino-offer, di ba? Merong send, convert to load, credit to bank, send to Unified Pay, GCash. Kung gusto nyo panoorin din yung video natin kung paano mag-send sa GCash, meron din tayong video nyan. Pwede rin tayong mag-send sa PayMaya, sa Unified Pay Padala, Cebuana, at marami pang iba. So ngayon ay ang ating pag-aaralan ay kung paano mag-send sa Cebuana. So i-click lang natin si Cebuana. Ayan. So services offered, meron tayong Cebuana send, check reference, abandonment, cancellation, Cebuana refund. So punta lang po tayo dito kay Cebuana send. Ayan. So sa pagka first time po kayo nag-send ng pera sa Cebuana, so kailangan niyo po munang i-register yung inyong pangalan as sender. So punta lang kayo dito sa new sender. Ayan, at i-fill out nyo lang yung form na yan and then register. So magiging mariregister na kayo as sender. So meron na tayong nagawa na po natin yan. So itatype lang natin dito yung ating first name at last name. Ayan, para lumabas sa baba, lumabas yung yung pangalan ko as sender. Diba? So meron akong tatlong name na sender, diba? So kahit saan lang dyan ang i-click ko kasi nung time na tinatry ko to, ilang beses ako nag-register. Ayan, so marami akong name. So i-click ko lang isa dito, yung una-una. Ayan, the next. At syempre, ayan na, lalabas na yung sender ID, sender name. So dito naman po sa next page ay ang beneficiary. So kung bago pa lang po din yung inyong bago pa lang kayo magpadala ng pera sa Cebuana, so pwede nyo ring i-register muna yung beneficiary, kung wala pa kayong beneficiary. So puntahan, i-click nyo lang yung new, then i-fill out nyo rin ulit yung form na yan, online form, tapos ilagay nyo yung details ng inyong beneficiary, yung magre-receive ng inyong padala. Ayan. So once na na-register nyo na, ayan, so balik lang kayo doon sa dito sa page na ito and then search beneficiary na lang. So pag click mo po yung search beneficiary, ayan, lalabas na yung mga na-register mong beneficiary. Ayan, so pipiliin ko lang itong isa, kasi dito ako magpapadala. Then next. Ayan, so sender details at saka beneficiary details. So i-review nyo lang yan, view details. Kung may mali man, baka may mali sa pangalan at birth date ng magre-receive ng money, so pwede mong i-review. Ayan. So ngayon ay i-click na natin yung next. Wala naman siguro mali dyan kasi ilang beses na ako lang pagpadala dyan.
So next, and then dito sa page na ito ay select currency. So peso lang po yung currency natin. And then yung amount. So dito ay magpapadala ako ng 7,000. So sakto naman kasi yung eCash wallet ko kanina ay merong 11,000. So 7,000 po yung ating isi-send. And then submit. Ayan. So sender details. I-review mo ulit yan, yung amount. Ayan, so sa 7,000 meron po tayong charge na 220 pesos, di ba yung charge? Ayan. So yung charge na yan, pwede nyo singilin yan sa inyong client. At syempre, dagdagan nyo rin ng para sa inyo para magkaroon kayo ng kita. Ayan. So 7,220 po yung total na mababawas sa ating eCash. Ngayon, i-type natin yung password. Transaction password pala. I-type natin yung transaction password. Ayan. And then, confirm. Click confirm. So, hihingi siyang OTP. So, mamili ka lang kung mobile or email. So, kaya saan lang dyan. So, piliin ko lang mobile para mabilis. Hintay lang natin dumating yung OTP. Ayan. So, type OTP and submit. So, nag-send po sila ng OTP sa email. Ayan. So, basahin nyo lang. We have sent a verification code to your email tracking number. Ayan. So, tingnan po natin sa email natin. Ayun. So, meron po tayong OTP na na-receive from Cebuana dito sa ating email. Ayan. So, kopyahin lang po natin yan. Copy. And then, balik po tayo doon kay Unified. Paste natin yung code. Ayan, tapos verify. Ayan. Ayun, so domestic remittance request success. O, di ba? So na ipadala na po natin yung ating padala, no? So meron po tayong reference number diyan. So yan po yung ating i-send doon sa beneficiary, yung reference number. At yan din po yung papakita niya doon sa Cebuana para ma-payout po niya yung ating padala. O, di ba? So, ganun lang po kadali mag-send ng pera dito gamit yung ating system papunta sa Cebuana. Yan. So, kung meron po kayong natutunan dito sa ating video, no, i-click nyo yung like, and then kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, no, subscribe na po kayo sa aking channel, no, lalo-lalo na po doon para sa mga business partners natin, no, ng Unified Products and Services. At syempre, kung hindi ka pa member ni Unified Products and Services, no, i-click mo lang po or hanapin nyo lang po yung mga contact details ko dito sa baba sa description ng video ito, and then pwede po tayo mag-usap, no, kung paano po kayo magkaroon ng system dito kay Unified Products and Services, no. So marami pa po tayong mga services na available, no. Pwede po tayo mag-book ng ticket, pwede rin tayong bayad ng mga bills at marami pa pong iba. At sa susunod na mga video ay pag-aaral po natin yung iba pa natin mga transactions dito kay Unified Products and Services. And so maraming salamat sa iyong panonood at see you po ulit sa ating next video. Bye!